Hey guys! Welcome back dito sa aking YouTube channel. So, eto na naman po ako, ang akala nyo maganda dahil masyadong nagmamaganda na ka-Legitary Guides sa maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and Legitary Guides. And simulan nga po natin ang atin pong mainit na balitaan para sa hapon na ito. So, unahin po muna natin pag-usapan itong kay Maine Mendoza. Grabe guys! So, ito po, yung mahiwagang damit ni Maine Mendoza na naging topic sa social media dahil nga sa pag-uulat ng damit issue ka-Legitary Guides. Nabatikos pa si Maine at nasabihan na hindi na gets yung komento ng kanyang fan. Sila naman itong hindi nakaintindi sa post ni Maine Mendoza. Anyway guys, so hinalungkat ko po ito dahil nga sa I am also a Maine fans, kaya alam ko ang bawat mga sinusuot din ni Maine Mendoza. So ito ay namang panahon na inaasikaso ni Maine Mendoza yung pre-up shoot nilang dalawa ng kanyang hubby na si Kong Arjo Atayde. So ayan, ka-Legitary Guides, yan po yung larawan na yon na tinutukoy, na inulit ni Maine Mendoza. So para sa mga hindi makamove on sa issue na ito, ayan, napakabango picture pa lamang ni Maine Mendoza, mas mabango pa sa budhinyo. Chariyaza. Samantala, so eto nga po yung tungkol kay Karen A. Stroop, guys, na kung saan ayaw tumigil ang kalaban. Wala na silang mabuga, wala na silang tawag dito, maiputak sa TVJ, kaya pati po mga Legitary Guides ay dinadamay. What if daw po tinakot ng Thunder's veterans joker si Karen A. Stroop? Siguradong part na siya ng All Out Sundays family at sobrang blessed siya sa mga endorsements. Kaso, nagpaloko siya sa mga gurang. Ayan tuloy. Kahit sa ASAP, hindi siya makapag-guesting man lang. Tape Inc. Itbulaga sa loob ng 44 years, madami ang napasikat at nabago ang buhay tulad ni Alden Richards. Kala mo naman, ang nag-endorse kina Alden ay si Mayor Bullet Alusos. Hindi nga po nakita yan ni Anino. Wala pong naging ambagyan para sa pagsikat ng mga artista. TVJ po ang nagdala sa kanila. Maine Mendoza, Raisa May Dizon, and many more. Kaso hindi sila marunong tumanaw ng utang na loob sa Tape Inc. Tape Inc. pa talaga nga. So, ayun guys, nanakot daw ang TVJ. Sige nga, lapag po kayo ng ebidensya na nanakot ang TVJ. Na blackmail itong si Karen para lamang sumama sa kanila dito sa TV5. Bigyan niyo po kami ng specific na halimbawa kung papaano tinakot ng TVJ si Karen A. Stroop. Magkukwento na lamang kayo, kulang pa, di ba? So papaano po tinakot? Sige nga, hindi nga po madetalye. Siyempre, kung magchichika na lamang din kayo, kompletohin nyo na para naman na hindi naman masyadong halata na chismis lang. Alam nyo guys, to be honest, yung mga binabato ngayon ng mga kalaban sa TVJ, yung mga ginagawa po nila ngayon, parang nakakaawa na. Kasi kung ano-ano na lang ang maibato nila, kahit wala pong kakwenta-kwenta, kahit wala pong basihan. At least tayo, kahit minsan, aminado ako, kahit maliit na bagay hindi rin natin pinapalagpas sa kabila. Pero meron yung basihan, meron yung pruweba. May nilalapag naman po tayo. Pero sila wala. Sa sobrang nga pong kadesperaduhan na ng mga ito ka-OG, pinapatay na nila ang TVJ sa kanila pong mga balita. Kasi wala naman silang maipakitang masama ugali ng TVJ. Kasi ginanito si ano. Wala rin naman silang maibato about sa legal matters kasi talo po sila. Hindi rin naman nila kayang patunayan na ang TVJ ay walang originality. Kasi bumabalik po sa kanila. Naalala nyo yung palaro ni Mayor Jose? Itong day test, kinopy lang daw sa Tape Inc. Pero sino bang una na nangopya? Ang TVJ pang una nagpalaro. Si Mayor Jose unang nagpalaro sa barangay, tapos kinabukasan, ayun, biglang may palaro na rin sa G sa Gadli. Wala na guys, kawawa na talaga ang mga ito. Wala na po silang maibatong matino sa TVJ talaga.
Mga nagmumukha na lamang po silang desperado. Samantala, so eto naman po yung picture na ibinahagi ni Henyo Master Joey De Leon. So ayan, meron po ulit tatak na bulaga. Ano kaya to? Pinasadya niya o painting niya mismo, ka-legendary gods? Anyway, yan, napakaganda bagay po yung style ka-legendary guides. Pero, mas nakaagaw po ng pansin ko itong patungkol dito po sa nakalagay sa ibaba. So, dito, kompleto po, bulaga, very colorful. And meron lamang po akong napansin ka-OG. Itong, napansin niyo po ba itong puro yung pagkakagawa po ni Henyo yung pagkakagawa po ni Henyo Master. Itong itbulaga puro shape. Ayan, yung A is triangle. Then itong T ay plus sign. Tapos itong letter U, para siya yung sa bulaklak na basta yung emoji na bulaklak, guys. Tapos, nakabaliktad naman itong isa. Parang si Pacman tuloy. Anyway, tapos number 1. Yung L. Ka-legendary gods. Then, yung crown ay emoji din po yan. So, bakit ko ba to nasabi? Or bakit ko to sinasabi ka-OG? Kasi palagay ko, ay mayroon pong banat si Henyo Master dito sa creative team ng taping. Palagay ko lang naman, ka-OG, sa aking matabang utak. Charis. Kasi alam naman po natin yung creative ng Tape Inc. Inaalala niyo yung logo nila? Di po ba't kinuha lang naman nila sa Google yung mga emoji doon? Ang tawag doon, yung mga clip arts ba yun? So kahit hindi nga po sa Google yung bahay dito, ay parehong-pareho po sa emoji sa cellphone natin. Grabe nga naman. So, pinulot nga lang po nila yan. Kinuha lamang po nila sa Google yung emoji. In short, wala po silang originality. So, yun lang yung naisip ko kung bakit ganito ginawa ni Henyo Master yung itbulaga. Diba? Napaka-creative nitong si Henyo Master Joey De Leon. Biruin mo nga naman. Anyway guys, patungkol naman po dito sa crown na nakalagay po dyan. Palagay ko ay simbolo ito ng may nanalo na. Pahiwatig ito ni Henyo Master at panunupalpal sa kabila na stop na dahil may nanalo na. Meaning, nasa kanila na ang corona. Nasa kanila na po ang itbulaga. So, alam naman po natin yung pag-aapila ng kabila. Hindi pa rin daw sila titigil sa pag-apela para mabaliktad po at umayon sa kanila ang desisyon ng korte. Hinggil dito kay Joey De Leon sa press con po ng Tape Inc. Sinabi ng attorney na napanood natin dito sa YouTube na hindi na po pwedeng habulin nila ang itbulaga kay Joey De Leon kasi hanggang doon na lamang yun na wala na. Yung apela nila, sinayang na nila. Dahil huli po silang magpasa ng oposisyon, kaya ayon, yung apela nila doon ay hindi tinanggap at binasura na ng IPO at wala na silang po pwedeng pasahan pa ng apela, meaning safe na raw kay Henyo Master ang trademark. Ang iniintay na lamang po talaga is yung certificate of approval niya. Pero dito sa naging press con nga ng Tape Inc. noon ay aapela at gusto pa rin nilang pigilan na mapasa kamay ni Henyo Master Joey De Leon ang trademark na itbulaga for merchandise. So, meaning ba nito panalo ang TVJ ka-OG dito sa mga pag-aapila na pinagagawa ng Tape Inc.? Kasi wala na, may corona na, nakabalik na po sa TVJ ang itbulaga, may nanalo na. And minarkahan na ni Henyo Master, may pangalan po siya dyan, may signature. Take note, yung pangalan po niya dito sa taas meron din crown na nakalagay. Panalo si Henyo Master ang palagay kong meaning po niyan. So, wala na naman itong Tape Inc. Bulagta na naman ka-OG sa laban. Samantala, sabi naman dito ni Koji Kabuto, okay na yung current casting ng TVJ, hindi na kailangang magdagdag. So, para sa akin, yes, parang okay na din nga po sila na yung bilang nila ka-legendary gods. Siguro, bago muli ang pagdadagdag is studio muna ka-legendary gods. We all know naman na ang itbulaga talaga sa paramihan ng sa parami.
Grabe, ingin ng manok sa kapitbahay, sarap tinulahin. Ano ba yan? Anyway guys, so ayun. Parami po talaga ng parami yung yung Itbulaga family. Pero mas maganda kung mag-focus muna sila ngayon sa studio. Kasi kita naman natin guys, kapag mayroon nga po silang judges guys, mayroon pong bisita, ay siksikan sila doon. So, yun po muna sa akin ang mas importante bago po ang pagdadagdag ng legit the Gods. Sabi naman dito ni Christina Belza, no hard feelings po sa mga fans ni Alex G, pero sa opinion ko po, wag na siya pumasok sa Itbulaga. Magkaiba sila ni Tony G kahit pa sabihing magkapatid sila. Yes guys, magkaiba talaga literal sa mga magkakapatid. Sila yung example na magkakaiba talaga ang ugali. So, yun lang. Medyo nanggigigil na ako, buntis ako, sarap ng nakawin ko kaya yung manok ng kapitbahay. Tapos sa akin pong adobohin, tinulahin ako, nanggigigil ako ko, Jim. Mamayang gabi na nakawin ko yan. Charis! Yun lang muna aking update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.